Uy, musta? Musta, Repa? Musta, mga chong? Ewan ko sa'yo, Chong. Musta ka? Anong dala mo? Number 7 ba yan? Number 8? Ay, sorry, number 1. Nakalagay sa amin. Ayoko na ng mga iba-iba pang number. Number 1, ilagay ko. Ako na naglagay. Number 1? Oo, pinagawa ko sa recto. Ano yan? Presidente yan. Number 1. Ah, hindi. 105.9 ang nakalagay sa amin. Ay, sorry. Ito naman, hindi pa ako tapos eh. 105.9 nakalagay sa plaka. Pag number 2, siminit yan. Simenent. Okay, pero bago natin puntahan yung tungkol dyan sa plaka. Nung isang araw, Repa, di ba, nag-request na ng lookout bulletin order, yung House Committee on Good Governance Chair, laban doon sa 7 staff ng OBP, naalala mo? Ay, damay-damay na ito, Repa. Kahapon, kinumpirma nga ng mga kongresista na nakalabas na rin ng bansa. Yung isa sa mga OVP staff. Matanong ko lang. Ako'y magtatanong lang naman. Bakit ba yung mga taong nadidikit sa mga Duterte ayaw nila magpakita? Isa-isahin ko. Nagpakita naman sa Senado. Hindi, nawawala sila ngayon eh. Unahin ko na. Si former Digong Economic Manager, Michael Yang. Di ba dating presidential advisor yun? Nakabili ata sila ng Meron pa isa. Nakabili sa Dubai ng pisong halaga ng ari-arian. So doon na sila mamamalagi? Sa panahon ng Farmally. Yun na nga. Sana ang laki. Ay bukod sa kanya, hindi na rin mahagilap si Attorney Harry Roque. Si Harry nandyan lang nagbablog. Nagbablog pero hindi malocate kung nasaan. Tapos ngayon, yung 7 staff ng OVP, sino ang susunod na mawawala? Speaking of nawawala at hindi makagilap, hanggang ngayon nga nakikinig ako sa usapan ninyo ni yung taga-LTO, si Attorney. Oo, hanggang ngayon hindi pa rin mahanap kung sino nga may-ari ng Cadillac na iyan na dumaan sa EDSA busway, mga kapatid, na may plakang 7 talaga. Daisy 7. Kilala mo kung sino yon? Sino yung may-ari? Ito nga, ang sabi kasi ng LTO, peke daw, nakikinig ako kanina. Yun daw nakita nila sa video, hindi daw sila nag-i-issue ng ganun, hindi daw nila yung disenyo. Bakit nga hindi ilabas kung kanino nakarehistro yung mamahaling sasakyan na yan? Yan ang inaabangan ko. Bakit di nyo pangalanan? Bigyan nyo ng mukha yung may-ari para talagang maniwala na ako na peke yung plaka. Ilan lang naman ang mayroon, di ba sabing nung una 7, kanina 5 lang pala. Nahihirapan silang tignan sa sistema kung sino-sino yung 5. Ay wag nyo masyadong ipahalata na may pinagtatakpan, ha? Ilabas nyo kung sino ang entitled owner na iyan. Yan ang sabi ng mga netizens. Isa pa, abay kung totoong peke yung plaka, hindi ba Repa mas dapat imbestigahan? Ay baka naman gusto pang magpatawag ng hearing ng Kongreso at ng Senado in aid of legislation kung sino ang may-ari niyan. Ngayon ang tanong... Fake ba yung kasi sa akin makikita mo talaga pag fake kung hawak mo na mismo yung plaka. Sabi nila, base daw sa kanya nakita doon sa video na iyan. Within the hindi day daw. naman within the day daw. Ako sa akin nga dito, Repa, magpatawag ng hearing dyan in aid of legislation. Diba? Kailangan ba bang imbestigahan? Tignan natin kung iimbestigahan ba nila. Yan ang tanong. Sa tingin mo, iimbestigahan nila? Syempre hindi. Kabaro yata yata. Kaya nga yata ako. Ewan ko, wala ako kinalaman sa mga sinasabi mo dito. Ito na nga, ang mga gusto ko malaman. Baka may dapat na tayong baguhin sa mga batas-batas din natin, yung mga bulok na sistema sa mga pangyayaring ito. Isipin mo, ilang araw na nakalipas, kailan dumaan yun? Hanggang ngayon, wala pang nailalabas sa impormasyon. Ang tagal naman. Napapansin mo pagka normal na tao kinabukasan kilala agad? Pwede bang para wala nang exempted dyan? Wala nang ganung mga number? Sana. Wala nang mga plate number? Hindi ko nga malaman kung bakit ba kailangan special kayo. Hindi ba kayo lingkod bayan? Hindi ba dapat kami ang special sa inyo? Bakit kayong special? Ba't kailangan ninyo ng plaka para makadaan sa EDSA busway para kayo hindi ma-traffic? Pero yung nga sinasabi ko, think about it, yung tungkol sa plate number, naalala mo? Naalala ko. Hindi ba kung sino lang nga mga pwedeng dumaan dyan sa mga busway na iyan? At saka yung mga numero sa plate number.
Ba't ba kinakailangan niyo pa ng 8, 7? Eh, para cute. Tama na. Para cute sila. Para talagang VIP. Special. Hindi kagaya ng mga normal na plaka ng mga ordinaryong mamamayan. Ayun nga yung sinasabi ko sa'yo, ilang araw na yung nakalipas, wala pa tayong impormasyon. Eh, lilima lang naman ang i-check ninyo kung sino nga ang may-ari niyang lilimang Cadillac na iyan. Wala kayong tao on the ground to verify? Lahat ba taga Metro Manila? O yun nga, lahat sila taga Metro Manila, pero ang sinasabi, tinanong mo naman wala daw nakarehistro sa politiko. Taga Chinatown niya. Wala naman daw nakarehistro sa politiko, Repa. Ang Pero sabi, nakarehistro sa kumpanya. nakarehistro sa kumpanya. Anong- Sana, anong- hindi ka kasi nag-follow up. Ano? May follow up iyon. Sana nung sinabing nakarehistro po sa mga kumpanya, yung iba sa korporasyon, sana sinabi mo, korporasyon po Nino, konektado po ba sa politiko? Sana, tinanong mo na, nirekta mo na. Hindi, tawagan mo yun. Sige. O sige, nga. ngayon na. Oo. Sige nga, para bago tayo umuwi, baka hindi ako makatulog. Ilang araw na ako hindi nakakatulog dito, Repa. Hindi, mamaya nga daw hapon maglalabas na sila ng Sigurado impormasyon. yan? Oo, baka naman yung kumpanya mayroong mining company at saka mayroong reclamation company. Huwag ka At saka mag-alala. may hotel. Huwag ka ma-excite. Ikaw na rin Cebu. naman nagsabi. Ay, hindi ko alam. Huwag ka ma-excite. Ikaw na rin naman nagsabi. Mamayang hapon lalabas. Oo. Sa ngayon, nag-iimbento pa sila ng pangalan. Magantay ka lamang dyan, Repa. Pero alam mo, ako nagsasawa na ako dito sa nangyayari dito sa Pilipinas. Lagi na lang, pagka-ordinaryong tao, abay, kinabukasan, may pangalan at mukha agad. Alam nyo yan, di ba? Huli agad yan. Di ba? O kaya, yung may lisensya, kuha agad yan. Kapag makapangyarihan naman at mayayaman ang lumabag sa batas, bawal nila pa ring pangalanan hanggang sa ngayon. Totoo yun. Gusto yata nila, tawagin ko pang Indonesian authorities para silang maghanap kung sino may-ari ng Cadillac. Gusto ba nila? Di pag ganyan, di babiyahin na naman siya sa kanyang private jet. Sino ba? Pinapaalala mo na naman niya. Hindi, kasi yun lang naman ang sa akin. Tayo'y maging patas dito. Huwag natin ipakita na tayo'y may pinagtatakpan dito. Porke Tatawagin mo mayaman naman ang si tagal. kalaban at kriminal. Wala na, binago na. Binago na. Nakita ko kahapon. Ano na nakalagay? Kulay blue na nga. Dati ay kulay puti ang background. Ngayon ito'y kulay blue na. Mas maiksi na ngayon na nakalagay. Mamaya, ipipicturean ko at isesend ko sa'yo. Mukhang paborito mong nakikita ang pagmumukha. Hindi ko paborito yun. Duduwal nga ako. Ikaw talaga. O sige, mauna na ako, Repa. Hanapin ko pa kung sino may-ari ng Cadillac ha. O mga kapatid, peace out.